Okay, breaking news. TNT Tropang 5J. Breaking news ha. RSJ. Magbabalik na po mga katropa ha. Nasa ano yan, napanood po natin yan sa interview sa kanya. Nasa pagbabalik daw ni RSJ ay September or October. Sa pagitan po ng September at saka October, babalik po siya sa Governor's Cup mga katropa. Pero sa ngayon, sa elimination, si Darius Days pa rin ang importante TNT Tropang 5J ha. Yan. Pag-usapan natin yan mga katropa. Dami tayong pag-usapan ngayon. At yun, si Jimmy Alapag, si Coach Jimmy Alapag, si The Mighty Mouse ay index coach na po siya ngayon ha. Legitimate po yan. Legit po yan ha. Nasa search po yan ng Spin PH mga katropa. So, yun, marami po tayong pag-usapan about sa basketball ngayon sa Pilipinas. So, mayroon din po akong sasabihin sa mga mga fans ng Ginebra, no? Grabe to mga fans ng Ginebra. Nag-champion lang sila, natalo lang nila ng TNT. Parang nakakalamang na sila sa atin. So, hoy, sinasabi ko lang sa inyo mga Ginebra fans. Hindi pa kayo nakabawi sa amin. Na 3-0 kayo, diba? Diba? Baka hindi nyo baka nakalimutan nyo, 3-0 kayo sa TNT. Okay? Pero maniniwala lang ako, kung mag-champion talaga kayo, kung si RSJ, Julius Jefferson, ang talo ninyo sa finals, maniniwala ako kung talagang makabawi kayo. Talunin nyo muna si Julius Jefferson sa finals, okay? Yan, pag-usapan natin yan pagkatapos ito. Introin muna natin, intro, okay? Okay, what's up mga katropa? Magandang araw po sa ating lahat. And magandang gabi po kung saan po kayo dyan. Nasa ibang bansa naman po kayo. Ay alam kong hindi tayo pare-pareho ng oras. So yun, marami po tayong pag-usapan ngayon about sa basketball. Ayan o, at yung nga pala, update po natin mamaya-maya din si Calvin Octana kung makakalaro po siya. So bago po natin po umpisahan to, hihingi po muna ako ng pabor sa inyo. At pasensya kung ngayon na po tayo nakapag-vlog ulit. Alam nyo naman, busy po tayo minsan. So madalang po tayo nakapag-upload mga katropa. So pasensya na po kayo sa ating mga followers dyan, sa ating mga nanonood dyan. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na lang po ng ating YouTube channel, Banjo Vlog TV. At palike and share na rin po ng ating video for today. Yun, maraming salamat po mga katropa. So, umpisahan na natin, oh. unahin natin sa kay Calvin Octana. Ayan po, update po kay Octana sa injury niya. Yung nga po, naoperahan na nga po si Calvin Octana, no? Sa hinlalaki niya. 'Di ba sa paa natin, ang hinlalaki niya naoperahan na po. So, in-interview po si Octana mga katropa ni Ruben Tirado ay hindi po siya makakalaro ngayong Governor's Cup ng almost 2 months mga katropa. 2 months po. Ayan, breaking news po kay Calvin Octana. 2 months po na hindi po siya makakalaro sa TNT, no? Sa laban nila sa Governor's Cup. Siguro makakabalik yan, makakalaro yan si Calvin Octana pag malapit na pagka malapit ng playoffs. Yan. Okay, yun lang yung update natin, Captain. So lipat na po tayo dito kay Coach Jimmy Alapag. Yun. Welcome back, Mighty Mouse, Coach Jimmy Alapag. So hindi po nakakaalam dyan, alam ko marami na kayo nakakaalam dyan kasi balitang-balita nga po ito pagbabalik ni Jimmy Alapag. Yung po si Jimmy Alapag po mga katropa, kung hindi po nakakaalam dyan, ay galing po sa NBA, Sacramento Kings. Hindi po siya naglalaro doon ha. Ano po siya doon, yung assistant coach po siya doon mga katropa. So ayun, siyempre galing siya sa TNT, Token Tex. Siyempre diyan siya nagretiro, siyempre Token Tex kukuha sa kanya. Okay, ayun nga po, pinapirma na nga po siya. Pinapirma nga na po siya ni Jojo Estimosa. Ayun, nakita naman po ninyo sa
sa picture, yan. Ilagay natin dyan. Nakipagkamaya na po siya kay Boss MVP Manibi Pangilinan, mga katropa. So yun nga, legit na po yan. Siya na po ang head coach ng NLEX Road Warriors, mga katropa. So ito na nga. Ito na nga ang tanong dyan. Marami na namang haka-haka, mga katropa. Kaya daw ba ni Jimmy Alapag championin ang NLEX Road Warriors? Lalo't pagkakaharap daw ng TNT tropang 5J sa playoffs ang NLEX. Siyempre, pagbibigyan na naman daw ng NLEX ang Token Tex kasi flagship team daw ng MVP yan, yung Token Tex. So ito lang masasabi ko sa mga haters ng TNT. Alam nyo, mga haters, eto, ipapaliwanag ko sa inyo. Huwag na kayong manood kung ganyan lang po ang mindset nyo. Huwag na kayong manood sa PBA. Dahil po sa PBA, wala pong sister company dyan. Kasi nga po, championship ang pinag-uusapan dyan, yung pangalan ng team. Kung ang isang team ay makapag-champion, malaking karangalan yon, mga katropa, mga fans ng PBA. At saka bonuses yon, bonus na mga ano yon, ng mga player ng isang team. Kaya huwag kayong maniwala na may bigayan lagi sa basketball pag TNT ang kalaban, pagka sister team ang maglalaban. So hindi po totoo yung sinasabi nyo na tawag nito na bigayan. Pagka sister team ang maglalaban sa playoffs, nagbibigayan. So hindi po yan totoo, mga katropa. So ito lang masasabi ko. Now, dahil pong nagtatanong na marami pong nagko-comment na kaya ni Jimmy Alapag pag-championin ang NLEX Road Warriors. So ito lang masasabi ko, kaya yan ni Jimmy Alapag kasi mataas ang mataas ang standard niyan sa basketball. Kasi NBA yan galing sa NBA yan. Head coach, siya doon, assistant coach siya sa NBA, Sacramento King. Almost 6 years po yata siya doon sa Sacramento King. Anong tawag ito? Assistant coach. So malaking bagay 'yun. Marami siyang na-adapt doon sa head coach ng Sacramento doon. Marami siyang natutunan doon. So sa palagay ko, kung hindi man ngayon magcha-champion ngayong Governor's Cup, ngayong All Filipino, kayang-kaya nila ngayong All Filipino. Lalo na kung makakuha sila ng legit center at saka legit power forward. Okay? Makikita natin ang difference kay Coach L.A. Tenorio at kay Jimmy Alapag kung sino diyang magaling. Okay? I'm excited to. Na-excite na nga ako panoorin ng NLEX kasi alam ko na gagamitin ni Jimmy Alapag yung experience niya sa NBA sa kanyang assistant coach sa NBA Sacramento Kings. Okay? Running gun yan at saka grabe ang mga depensa dyan. At saka magaling yan si Jimmy Alapag sa 3-pointer, sa free throw, sa mga pasabit. So isa nga po dyan si natutuwa si Berto. Yan, Berto Bolek Yan, excited na daw po siya maglaro. At saka si Kevin Alas, na ang head coach nila ay si Jimmy Alapag. Malaking karangalan daw po na sabi ni Berto na si Jimmy Alapag ang naging mentor nila ngayon. Kasi alam mo naman Jimmy Alapag, di ba? Kilala nyo yan, deadly po yan sa 3-point shot. Magaling po yan pumasa. Okay? Napakahusay niyan sa assist, mga katropa si Jimmy Alapag. So congratulations po kay Sir Jimmy Alapag, and welcome back to my Philippines. So anong masasabi nyo, mga katropa? Kaya ba ni Jimmy Alapag na pag-championin ang NLEX Road Warriors ngayong conference na ito, Governor's Cup? So yun,
Yun lang po, no? Yun nga, at ano rin yung masasabi nyo sa injury ni Calvin Oftana? Makakabalik po kaya kagad siya? Or hindi kaya magbabago ang kanyang laruan pagkatapos sa kanyang injury? So, lipat tayo dito kay Hollis Jefferson, kay Black Mamba. Okay? Okay po, ang ating import po na si left-handed Kobe Bryant, na si Black Mamba Jefferson, ay in-interview na po. In-interview na po siya. Sabi po niya, maganda po yung from surgery on 5 months ago, ay maganda po ang kanyang recovery. Sabi po niya na tumatalon-talon na daw po siya, tumitira, tumatakbo. So, nagpapasalamat daw po siya dahil po sa mabilis yung pagka-recovery niya sa kanyang Achilles. Achilles ba yun? Achilles injury ba yun? So, yung nga po, sabi nga niya, malapit na ang kanyang pagbabalik. By September daw o di kaya October. Okay? Sa pagitan daw ng September at saka October, doon daw po siya babalik. Pero wala pa pong pizza na siyang sinabi kung anong pizza po siya babalik. So, basta ang sinabi po niya, by September or October, babalik na po siya sa TNT Tropang 5G. Siya na po ang papalit kay Darius Days. So, ito naman po ang masasabi ko kay Darius Days. Habang nagpapagaling pa si Hollis Jefferson, pakita din niya ang 100% niya. Baka hindi siya papalitan kung maganda po ang pinapakita niya. Kasi alam naman natin, para hindi mapuwersa ang ating import na si Kobe Bryant, ganda po din po niya ang performance niya, Darius Days. Yun na po masasabi ko. Gandaan niya ang performance niya. So, excited po to, ha? So, anong masasabi niyo mga katropa? Excited na ba kayo sa pagbabalik ng ating super import na si Black Mamba, Kobe Bryant, Hollis Jefferson? Ako excited na ako mga katropa. Ano masasabi niyo? Kaya na ba niya makipagsabayan sa mga PBA import sa pagbabalik niya? So sa akin, kayang-kaya niya mga katropa. Bata pa yan si Hollis Jefferson. Kayang-kaya pa niya. Basta ba kondisyon lang ulit ang katawan ni Hollis Jefferson, kayang-kaya niya. So, lipat tayo dito sa mga fans. Mga fans ng Ginebra. Bubuisit na ako dito sa mga fans ng Ginebra. Grabe, napakayayabang. Nag-champion lang eh. Kung hindi lang kayo tinulungan ng referee, mga fans kayo ng Ginebra kayo, ito lang masasabi ko sa inyo. Marunong kayong rumespeto. Di kayo marunong rumespeto eh. Kung marunong kayong rumespeto, ay sigurado walang magagalit sa inyo. Kung hindi lang na foul trouble si Simak, baka kayo ang umiyak. Okay? Kaya naman na foul trouble si Simak kasi nga kunting dikit ni Simak sa player ninyo, nang inimbra nyo, ay pito. Pumipito eh. Mabilis pumito eh. Kaya third quarter pa lang, 4 foul na si Simak eh. Swerte nyo lang kasi na-injury din si Castro, si Calvin Oftana, si Puy Iram, saka si Brandon Ganuelas Roser. Swerte nyo lang. Swerte nyo lang. At saka hindi din si Hollis Jefferson ang import. Okay, tinatanggap po namin, natalo kami. Talo kami sa finals. Pero ito lang masasabi ko. Maniniwala lang ako na kaya yung talunin ng TNT ng championship kung kompleto sila, or si Hollis Jefferson ang talunin nila sa finals. Maniniwala lang ako kung makakabawi kayo. Ang yayabang nyo kasi. Sobrang yabang nyo. Pati sila Sir Paukas ba yun? Paukas at saka si Homer Season, tinitira nyo. Wag ganon mga Ginebra fans. Wag ganon. Huwag kayong magmayabang. Alalahanin nyo,
Nakatatluhang sunod kayo ng TNT sa finals. Tapos ngayon, nagyayabang kayo. Yun. Oh, mag-comment lang kayo, mga haters dito ha. Yung mga Hinebra fans, mag-comment kayo. Kung mali ba yung sinasabi ko, dapat magpakumbaba kayo. Humble lang po dapat kayo, mga Hinebra fans. Huwag kayong masyadong mayabang. Oo, magaling ang mga magaling si JB. Pero humble yan si JB, wag nyong si si Brownlee ba? Humble po yan si Brownlee. Hindi katulad ng mga Hinebra fans dyan, sobrang yayabang. So yun lang po ang ating vlog for today, mga katropa ha. Yan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at palike and share na rin po ng ating video for today, mga katropa. Yun, excited na po ako sa ating laban ng sa ating TNT team. Ang opening po ng conference na ito, Governors Cup, ay July 10 po, no? At first game po ng TNT ay July 19 versus Macau po. Yan. sa dalawang bracket nga po pala ang ginawa ng PBA ngayon sa PBA. Sa kabila po ay Group A, sa kabila po ay Group B. So ang TNT po ay nasaan po ba ngayon? Nasa Group B po ang TNT Trumbang 5G. So pag-usapan natin yan ha, kasi mukhang mukhang pangit yung pagka ng format. Pag-usapan natin yan sa sunod na araw, yung format na yan. Parang pabor na pabor sa kabila sa Group A. So pag-usapan natin yan ha. So ito lang masasabi ko, mga katropa. Anong masasabi nyo sa mga Hinebra fans dyan? Wag ba silang magyabang o may karapatan silang magyabang? Okay? I-comment nyo lang yan sa baba. At yung mga update natin, i-comment nyo lang yan sa baba, yung pinag-usapan natin. Okay? Maraming salamat po and God bless all. Yun lang po. And maraming salamat. And mag-ingat po tayo kung saan po tayo ngayon sa sulok ng mundo. So pray lang po tayo ha. Tumawag lang po tayo sa Panginoon. Okay? At lagi po tayo magdala ng payong kasi minsan umuulan, minsan mainit. Okay? So mag-ingat po tayo. Okay, bye bye.